Breeding season na naman, para sa early bird na edad, which is dapat ngayong panahon na to tapos na yung labanan ng pinaghandaan namin last year. So ngayon medyo nahihirapan kasi pandemic ngayon. Medyo limited ngayon yung aming production, more on material breeding, mga siguro konting battle crosses na rin, para may maitali ka naman kami sa banda-banda riyan kapag nag-normalize na ang sabo. Hopefully early next year maging okay na, kasi para magkaroon naman ng movement. Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ako mag-calibrate ng aking incubator na ginagamit. Mga 2 years, 3 years na yata itong incubator na to, which is hindi ko naman siya binili. Bigay siya ng ninong ko na hindi na niya ginagamit kasi nga may konting problema sa kanya. So nung napapunta sa akin, inayos ko, medyo itinono ng konti. So far okay naman sa production namin itong mga nakaraang taon. Okay naman. So siguro tama yung pagka-calibrate ko sa kanya. So gusto ko lang i-share sa inyo kung paano yung ginagawa ko, para at least kahit pa paano, kung sakasakaling dumating sa time na gusto ninyong i-check or i-calibrate din yung mga ginagamit ninyo, pwede nyo siyang i-check ng kagaya nitong sa ginagawa ko. Gumagamit ako ng Hygro Thermo na digital para sa pagka-calibrate ng aking incubator. Pero bago ko gamitin ito, pinapalitan ko sila ng bagong battery na AAA. Isabay na rin natin ang paglilinis sa ating incubator. Linisin na rin natin ang mga tray na ating gagamitin.
Kapag malinis na ang ating incubator, pwede na nating tingnan at i-check ang mga moving parts sa loob ng incubator. Ugaliing i-double check, i-triple check ang mga fan, heater, thermostat, power supply ng ating unit. Kapag na-check na ng maayos ang ating unit, pwede na tayong maglagay ng tubig at ang ating digital thermometer with hygrometer. Yan guys, 37.3 na siya, 77% ang humidity level niya sa loob, which is kaya nyo naman siyang kontrolin kung alam nyo yung gagawin. So kapag kaganyan, halimbawa 37.3, pag gusto nyo siyang medyo taasan pa, kaya nyan, medyo nag-stay na siya dun sa 37.2, 37.3, which is okay naman siya base sa aking experience sa ilang taon naming pagsasalang dito. Kung medyo na kukulangan pa kayo dyan sa ano na yan, pwede nyo siya i-move dito, yan, dito sa high or low. Sa akin naman okay na yung sa 37.3, 37.4. Tataas lang siya pag medyo nagbago yung temperature sa labas. Ito naman yung sa digital ng temperature ng incubator, medyo matagal na siya, so more likely nagkakaroon na siya ng diferensya hindi na siya accurate sa init ng loob ng incubator. So kailangan meron tayong additional na thermometer, which is pwedeng digital, pwede rin yung borrower na mercury na thermometer. Pwede rin yun kasi sabi nila mas accurate daw yun, pero sa tingin ko okay naman itong digital na to. Kailangan lang parating bago ang battery niya para mas maganda yung reading. So ayan, fix na siya sa 37.3. Kung gusto ko siyang itaas ng 37, bahagya ko lang siyang pipihitin. Try natin ng pihitin ng konti pataas. Maririnig nyo siya pag ano siya lalagitik, ibig sabihin nag-activate ulit yung kanyang fan na magbubuga ulit ng hangin, kasi nga yung kanyang heater ay tumaas or bumukas.
Maya maya, ano yan, tataas ng konti. Oh, yan guys. 37.5 na siya. Yan ang pinaka okay. Kung kaya nyong i-maintain dyan ang temperature, mas okay. Pero kung tataas siya, halimbawa 37.6, 37.7, 37.8, basta wag lang mag-i-exceed ng 38 kasi magda-dry naman yung egg yolk na yung itlog sa loob. So dapat medyo tutukan ninyo yung pagka-calibrate para pagdating ng time ng magsasalang na kayo, maiwasan yung sobrang tuyong-tuyo na itlog o mga sisiw. Kapag okay na yung temperature niya, na-set nyo na, tapos hindi na siya masyadong tumataas or naabot na niya yung desired nyo na temperature, pwede nyo na siyang i-test run mga ilang oras kung hindi nga siya magtataas, hindi bababa, or para makita nyo din yung galaw ng mga piyesa ng incubator nyo sa loob ng ilang oras. Kailangan nyo lang ng kailangan nyo ng maidatos kung ano nagiging problema. Tapos pag okay na, pwede na kayong mag-spray ng ganito. I-off nyo lang yung heater, alisin nyo na lang yung connection ng kuryente nya. Tapos sprayan nyo ng disinfectant para bukod sa maalis yung masamang amoy sa loob na hindi natin dahil medyo matagal na hindi ginagamit, makakaalis din ito ng mga konting mga virus sa loob, yung mga hindi magandang kung anong makakaapekto sa pagpisa ng mga itlog. So yun mga kaibigan, sana may na-share ako sa inyo na konting idea o tip man lang para makatulong sa inyo sa pagka-calibrate, or kung nag-avail kayo ng inyong mga incubator na gagamitin ngayong breeding season. Kung sakali po na nagustuhan nyo ang aking vlog na ito, pwede po kayong mag-subscribe, mag-like, at mag-comment din rin po kayo kung halimbawa meron kayong mga katanungan tungkol sa setup ko na ginagawa dito sa aking incubator. Baka sakali po makakatulong. So paano guys, till next time po, salamat. First salang para sa early bird, if ever.